Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Ako ay si Wang Jiqian Common Tank Class, Level 249. Ang aking palayaw ay Refill, Level 231, at Unique Buffer, Group 2, Wang Jiqian, Refill. Ang aking antas ay isang sikreto, ang aking palayaw ay Death, at ako rin ay isang Unique Class. Ganoon din, ang antas ko ay isang sikreto, ako ay isang unique class, at ako ay si Yunsong. Magtatrabaho ako ng husto alinsunod sa halaga ng pera na aking natanggap. Pakiusap ay alagaan nyo ako. Group 3, Death, Yunsong. Kaya naman, mga manggagawa, pakikontrol ang agro kay Nerg at Argenta. Sa dami ng perang ibinayad namin sa inyo, hindi namin ito iniisip na isang hindi makatarungan ang hiling. Sabi nila ito ang ika-15 raid na kanilang gagawin kaya malamang na matutunan ko man lang ng kahit konti. Ito ay isang boss raid na hindi kayang talunin hindi lang ng Shinwa Guild kundi pati na rin ng Hero Guild. Maaaring hindi sapat ang 4 na sunod-sunod na Gravity Meteors para dito. Ang mga manggagawa ay dapat kunin ang agro sa inyong grupo ng 2 at pagkatapos ay umalis kapag namin ibigay ang senyales bibigyan namin kayo ng dagdag na kompensasyon pagkatapos. Iyon na ang lahat para sa akin, ang miyembro ng guild na ito ang magbibigay ng mas detalyadong impormasyon. Ang plano ay ilagay kayo sa mga grupo ayon sa inyong pagkakatayo ngayon. Uulitin ko, ngunit kung mamatay ka sa panahon ng raid, wala kang karagdagang kompensasyon sa harap ng pagpapaliwanag, tila may napansin ang bida sa mesa at ang anumang item na mawawala dahil sa death penalty ay hindi babayaran. Iyon ba ay isang quest item? Mangyaring sundan nyo ako, dadalhin ko kayo sa mga kwarto kung saan maaari kayong magpahinga hanggang sa magsimula ang raid. At iniisip ng bida na tila may kaugnayan itong impormasyon sa boss. Mangyaring manatili sa lugar na ito hanggang tawagin at pumayag naman ang 2. Mukhang nagme-meditate siya, parang meron siyang vibes na nagbabawal makipag-usap. At biglang binukas ang kanyang mga mata, hindi mo kailangang mag-alala kahit gaano kahigpit ang kalaban dahil nasa parehong grupo ka ngayon. At hindi naman maunawaan ng bida kung ano ang ibig nitong sabihin, marahil ay nalilito ka sa sinasabi ko, baka iniisip mo, sino nga ba yung taong iyon, pero narinig mo na ba tungkol kay Azura? Sumagot naman ang bida ng yes, tila nagpapawis dahil sa misteryosong pananalita nito, ito'y isang lihim pero ako'y isa sa mga kaibigan ni Azura. Sa Andayang Kingdom, ay kumikilos na ang mga Rotten of the Dead. Ang mga piraso ng emperador ay wala rito, marahil ay nakuha na ng iba. Ayon sa natitirang enerhiya, tila narito ang alipin ni Thananos. Sapat na nalaman natin na ang Gago ay naka-target sa kanila, dahil pinatay niya ang Baron, malamang na susunod na rehiyon ang kanyang ita-target. Patungo na kami sa susunod na lokasyon, ang World's Grave. At sa kabilang dako ng malaking puno sa kagubatan ay nagsisimula na ang mga tauhan ni Warren na binayaran para sa paghahunting ng 2 boss, at kasama na rito ang ating bida na bilang si Yunsong. May kakaiba, mas maraming miyembro ang Black Union kaysa sa Mythology Guild, ngunit kung gumagamit sila ng mga manggagawa, kulang ba sila sa talento? Hindi lang 1 o 2 bagay, ibig sabihin, kung mabigo ang raid ngayon, mabuti para sa akin, pero ang mata ng babae, para bang hindi siya naniniwala na siya ay matalo, at sa itaas ng lahat, ang liham. Parang may plano sa likod ng lahat, sa gitna ng mga masalimuot na iniisip ng bida ay naudlot ito sa kasama niya, na sinabi mukhang kinakabahan ang ating bida. Huwag mag-alala, aalalayan kita kapag ikaw ay nasa panganib, dahil tayo'y magkasama, tama ba? Hindi alam ni Yunsong kung matatawa ba ito sa kanya, ngunit nagpasalamat na lang ang bida. At ipinagyabang pa ng loko na siya'y nagligtas pa ng buhay ni Azura, at sinagot na lang ng bida ng talaga, habang iniisip niya, ano bang klaseng tao ito? Gayunpaman, kung siya ay napili bilang isang manggagawa, malamang na mayroon siyang kahit kaunting kasanayan. At naging alerto na silang 2, dahil narito na sila, lahat ay maghanda na. Huwag mabahala, ito na ang ika-15 beses, itakda natin ang record, at umapaw na ang lahat sa kakaibang excitement. Mga lods, bago po natin ituloy yung video may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin.
Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. At kinilabotan ang bida ng bahagya, sa kadahilanan ang mga kasama nito ay sobra na sa pananabik. Ang mga di-organisadong hukbo ay tiyak na magkakabanggaan, mukhang nag-practice sila ng magkasama, ngunit magkaibang bagay ang pagsasanay at ang realidad, iniisip ko kung makakatagal tayo. Grabe, sobrang laki ng mga boss monster na ito, sa sobrang laki nito parang langgam tingnan ang mga tao sa sobrang laki nila. Asahan mo, hindi sila mga halimaw na madaling tamaan ng 4 na gravity meteors, tuwang-tuwa ako at naglaan ako ng panahon para sa pagsasaliksik bago sumali bilang isang manggagawa. Subalit ang boss na nasa himpapawid ay ginamit niya ang kanyang kakayahan, subalit dito sa malaking butiki, niya ito pinatama. At dahil dito, ginamit ng malaking butiki ang water blast patungo sa malaking ibon, subalit ito ay hindi tumama dahil may barrier itong ginamit. Ang mga mercenaries ay dapat munang kunin ang atensyon ni Nerg, kapag nakumpirma na ang atensyon, saka natin siya atikihin. Kaya't sabay-sabay silang sumugod lahat, iniisip ng bida, sinabihan niyo kami pumasok sa gitna ng mga nagwawalang kalaban na iyon para kunin ang atensyon, ngayon ko naiintindihan kung bakit nila kailangan ng mga manggagawa. Kapag nakuha na natin ang atensyon ng mga halimaw, tutok na sila sa atin, at makakapagbigay sila ng pinsala habang ang mga halimaw ay abala. Kaya't dapat mong tamaan sila ng iyong pinakamalakas na atake para kunin ang kanilang atensyon, lahat ng aking lakas. Sinubukan ni Yunsang na ito ay Tad Teron gamit ang kanyang espada, gumana naman ito at nakuha niya ang atensyon ng boss, subalit, naghahanda naman ito ng kanyang poison attack at ito ay kanyang pinakawalan diretso sa ating bida, sa isip ng bida, late na kung i-block pa niya ito o iwasan gagamitin na sana niya ang wind sword. Subalit dumating ang kanyang kasama at sinangga ang direktang atake ng boss gamit ang kanyang skill. Ngunit kahit masakit tiniis lang nito na para magmumukhang cool siya tignan, na sinabi niya sa bida na wala lang naman ito. At sa isip naman ng bida na ito ba ang itsura kapag ang iyong pride ay kumapit na sa iyong katawan, well, parang mayroon naman siyang kahusayan. At sa huli ay nagpasalamat na lang ang bida nito. At sabay-sabay na nilang ginamit ng kanilang mga kakayahan sa boss, subalit sa sobrang laki nito tila wala pa rin itong nagawang pinsala sa halimaw. Bigla na lang may sumaksak sa bandang ulo ng halimaw at napasigaw nga ito sa nagawang pinsala na tamo nito, at ito pala ang bida na sinundan niya ito ng heavenly thrust. At pinalibotan nila ang malaking butiki, habang ang malaking ibon sa himpapawid ay patungo na sa kanilang kinalalagyan. Subalit ang pinatamaan niya ang malaking butiki. Alam ko sinabi nila ito sa briefing, pero isipin mong talaga ng mga boss ay naglalaban sa isa't isa parang killer. Ang raid ngayon ay isang kabiguan sa anuman, mas mabuting subukan ko na lang kung gaano karaming pinsala ang magagawa ko ng mag-isa. Binabawasan ko ang paggamit ng aking pangunahing mga kasanayan at maingat sa paghawak ng aking MP, ngunit maganda pa rin ang aking nagagawang pinsala, baka kaya ko itong gawin mag-isa. Ingat ka dyan, at aatake sila ulit, at dahil sa pag-ataking ginawa ng kalaban ay madaming ang mga party member ay namatay. Si Nerg ay umaabsorb ng lakas mula sa mga namatay na kasamahan sa party. Mga mercenaries, bakit hindi ninyo na-manage ng maayos ang aggro ng tama? At ginamit ng bida ang penetration, wala pa rin itong naging epekto sa kanila. Sa halip may isang warning na si Nerg ay nag-enraged at pati din ang Thunderbird Agente is enraged. The two bosses have become stronger. Ano ito? Bakit biglang ganito? Dapat pang ang may ilang sandali bago natin makita ang ikalawang yugto. At nagsitakbuhan na lang ang mga ito, at hindi na nakapagsalita ang leader sa boss raid. May plano bang nangyari tulad ng ini-expect ko? Nagsisitakbuhan na ang lahat, maliban sa ating bida, at ang dalawang halimaw at nagwala ng walang humpay sa pagwawala, kung saan-saan na lang nila pinapatama ang kanilang mga skill. At si Yunsang ay natamaan ng kidlat. Kung mananatili akong hindi gumagalaw, mamamatay ako. Ginamit ng bida ang Berserker Song at nalampasan na ng bida ang mga lahat ng pag-atake ng mga ito, at parang itong bagyo na tila ay humopen na, ito ba ay tapos na? Patungo ba sila sa libingan ng mundo? Ano bang nangyari? Tapos na ang awit ng mga Berserker, tatanggapin mo ang 50% ng pinsalang nakuha sa nakalipas na 10 segundo, ang iyong HP ay umabot na sa 0, sa loob ng 10 minuto, ang di tinatabla na lakas ay na-activate, ang iyong buong HP at MP ay naibalik. May naramdaman ang mga raid na halimaw at umalis sa gitna ng laban, may kakaiba talaga, nakita ang biglang pagtakbo ng commander,
Malamang alam nila ang isang bagay, ang guild ng mga commander ay ang Black Spy Guild ng Black Union, sila ang nag-employ sa mga mandirigma. Ano nga ba ang balak ng Black Spy Guild? Sa patuloy na paghahanap ng bida sa mga boss, ay nakarating siya sa isang yungib. Parang ako na lang ang natira, kahit si Denche na may kahangahangang depensa, namatay agad. Yung Denche na sinasabi ng bida guys yun yung King Koi na kasama niya kanina, na Death ang pangalan. Ito ba ang kuweba na nabanggit sa sulat na nakita ko habang ako ay papalabas, Black Association, Warren, dalawang boss, at Dungeon? Mukhang may koneksyon ang lahat ng ito. Baka hindi direkta nagbibigay ng utos si Warren, pero ang pagkawala niya sa kanyang pwesto ay nangangahulugang nakatutok siya sa ibang bagay. Kahit na magulo ang grupo, siguradong naglaan sila ng pondo para sa raid na ito, hindi sila maaring ganap na walang interes dito, malamang, malalaman ko ang pagkakakilanlan ng lugar at plano ni Warren kapag pumasok ako dito. Napasok mo na ang Dungeon Root of the Seal, ito ay isang espesyal na dungeon, hindi mo matiyak kung ano ang mangyayari. Babala, ito ay isang espesyal na dungeon, hindi mo matiyak kung ano ang mangyayari, ang dalawang banal na hayop ay hindi tatanggapin ang isang naghihimasok. Mga tao sa loob ng dungeon, 33, hindi kasama si Nerg at Argenta. At nagtaka ang bida kung bakit 33 na katao sila. Sa mga pangyayari, tila ito ay gawain ng Black Association, si Nerg at Argenta ay nandito upang patayin sila, ang dalawang boss ay maaaring nagtatanggol o naglalakbay para sa isang bagay sa lugar na ito, kaya pumasok sila upang alisin ang mga naghihimasok. At biglang lumabas si Thona dahil sa may naamoy itong masarap, at tinanong ng bida kung ano naman itong naaamoy niya. Master, dumating ka ba rito na iniisip ako, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya sa masarap na amoy, hayaan mo na lang natin siyang cute at manatili tayong tahimik. Ang alagang Thona ay may eksklusibong misyon, ang misyong hanapin ang pira-pirasong Demon King ay lumitaw. Hanapin ang pira-pirasong Demon King Rango, dagdag paliwanag, ang lakas na bumubuo sa core ni Thona ay wala nang iba kundi ang pira-pirasong Demon King. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng katiyakan ng piraso ng Demon King, hindi pa lubos na natatapos ang kanyang paglago. At sa loob ng ugat ng pirmahan, maaaring madama ang isa pang pira-piraso ng Demon King. Kunin ang piraso at ibigay ito kay Thona. Magugustuhan ito ni Thona at mag-a-advance siya ng mas malayo. Restriction, sa pag-aari ng piraso ng Demon King, maaaring mong tanggapin ang misyong ito. Gantimpala, paglago ni Thona. Sa kabigwang magtagumpay, titigil ang paglago ni Thona. Pira-pirasong Demon King, tila ito ay mukhang naamoy ni Thona, paglago, pero gusto ko siya sa paraang ito. Tara na at alisin natin ang ibang kalaban, at nagustuhan naman ito ni Thona. Ano ito, itabi muna natin ang raid, gusto mo bang ipaliwanag sa akin kung paano nawasak ang ekspedisyon ng Root of the Seal ng biglaan? Kapag ang bilang ng mga pumasok sa dungeon ay higit sa 50, pumapasok ang dalawang boss upang puksain ang gumagamit at alisin ang mga naghihimasok, kaya't ipinadala natin ang 40 katao bilang pag-iingat, kung sakaling may pumasok sa dungeon sa ibang daan. Alam ko rin yan, pero isang intruder, hindi ba't may backup plan ka rin dapat para dyan? Tama yan, pero naririnig ko na bigla ang pumasok ang 32 katao sa dungeon. At nagtaka si Warren sa mga 32 kataong iyon, oo, iyon ang nagdulot ng lumampas sa 50, kaya't umaksyon si Argenta at Nerg sa pamamagitan ng pagmasaker sa mga raid at pagsalansang ng kanilang pansin sa Root of the Seal. Kung isa o dalawang user lang, maaaring magkaroon ng swerteng makapasok sa Root of Seal ng aksidente, pero kung 32 ang pumasok sa hindi malamang daan. Malakas ang posibilidad na ang 32 na tao ay NPC. Kung mabigo rin ang ekspedisyon sa dungeon na ito, kailangan nating maghintay ulit ng 10 araw sa totoong oras. Ilang secret agents pa ang natira, mga 10, sabihin mo sa kanila na magtipon ngayon at ipadala sila bilang expedition team. At sa pagkakataong ito, sasama rin ako kung NPC man o mga user, ipapakita ko sa kanila ang mangyayari kapag inuubos nila ang mga bagay na sa akin. Sa kabilang banda may nakikipaglaban sa mga golem at ito ang mga knights. Si Argenta at Nerg ay kumilos dahil sa mga tao na unang pumasok dito, ikalat ang salot at hanapin ang pira-pirasong Demon King, at manatili sa lihim upang hindi ka mahuli ni Argenta at Nerg. Sumang-ayon naman ang lahat nito, ang alipin ng Tridor ay maaaring dumating dito upang hanapin ang pira-pirasong Demon King, patayin siya agad kapag nahuli.
Thana, alam mo ba kung saan nanggagaling yung masarap na bagay? Mahirap, ang amoy ay galing sa lahat ng 4 na direksyon. Sa kaso na nararamdaman mong lumalapit o lumalakas ang amoy, sabihin mo sa akin, panatilihing nakabantay mula sa aking balikat, at sa kaso ng laban, magtago ka ng malayo, okay? At sumang-ayon naman si Thana nito, at may nakasalubong ang bida isang malaking halimaw. Tinanong nito kung ito ba ay isa lamang normal na halimaw. Subalit si Thana ay nanglaki ang mata dahil sa nakita niyang ang malaking halimaw. Sa pag-atake ng halimaw ay nag-blink ang bida nito, tapos ginamit ang Hellfire, at nagdulot ito ng malaking pagsabog. Nagtaka ang bida kung bakit wala man itong EXP points, habang patuloy na inaatake ang bida na iiwasan naman niya ito gamit ang kakayahan na blink, at nagtaka ang bida sa pulang abiso sa Plagued Root Giant, kaya pala may kakaibang kulay ito. Asahan bang hindi ito isang normal na halimaw? Wala itong mga katangian na mukhang immune o may resistensya sa mahika, sa madaling salita, walang attribute kung ganoon. At inatake na naman ang bida, patuloy naman niya itong naiiwasan, at may bagong kakayahan naman ginamit ang bida at tinawag niya itong Magical Swordsman Azura. Makikita natin na 2 na kakayahan ang kanyang ginamit gamit ang espada at isang mage. Ginamit ng bida ang gravity at tila hindi ito makagalaw dahil sa lakas ng gravity, kasabay nito ang Cut Moon Sword Falling Slash. At ang malaking kalaban ay nahati ito sa 2. At nanatili pa rin ang balance nito, at nakalunsad pa ito ng mga pag-atake. Bilang counter ng bida ginamit niya ang Magic Bullet Fire, lahat ng atake ng kalaban ay sumabog lang ito isa-isa, sinundan pa niya itong madaming mga slash, at naglunsad na naman ito ng isang suntok at direkta itong tumama sa bida, subalit may naramdaman kakaiba ang halimaw, at bumagsak na lang ang maitim na kidlat na tumama sa kanya, at malakas na slash sa liig nito. Ganito ba mamamatay ang mga apektadong halimaw? Mas mahirap pala kaysa sa ini-expect ko. Kung mayroon pang higit sa 2, dapat akong handang gumamit agad ng meteor. At inalertuhan ni Thana si Yunsang, at maraming knights ang papasugod nito. Agad naman ginamit ng bida ang meteor, at ang atake na yun ay hindi rin inaasahan ng bida dahil bigla lang lumabas ang meteor ng by chantless. Dahil sa lapit ng atake na yun, sigurado din madadamay siya sa pagsabog. Sa bilis ng pangyayari, mabilis din niya nagamit ang meteor riding papalayo at kasabay nito ang blink. Sa laki ng sakop ng pinsala ng skill na yun ay montik din siyang mamatay dahil dun, hindi ko naman tinawag ang skill sa isip ko. Hindi ko maatim na ito'y na-trigger ng simpleng iniisip ko lang. Mukhang naibalik si Thana, ang epekto ng chantless skill na sobrang epektibo ay isang problema rin. At may 3 lumabas na abiso, natalo mo ang Order of the Kayang Knights, ang mga Knights of Pestilence, nakakuha ka ng isang hint para sa main scenario 2, ang mas maraming hint na makuha mo pagkatapos nito, mas malapit ka sa main scenario 2. Sa madaling salita, lahat sila ay gumagamit ng stealth, hindi maaaring maging tanga ang grupo na ito, alinsunod sa katangian ng dungeon na ito. Malamang na ini-share nila ang tanawin ng mga apektadong halimaw o kaya'y may kakayahang mag-explore, sapagkat parehong may salitang plague sa pangalan ang mga knights at halimaw. Hindi ko alam kung bakit, pero marahil hinahanap rin nila ang mga pira-pirasong fragment ng Demon King. Sa paghuhula batay sa sitwasyong ito, ang Black Association ay nasa loob na ng dungeon at saka naprovokasyon ng mga Knights of Pestilence sa pagpasok, at sa huli, pinuksa ng 2 boss ang buong Black Association, at dahil gumagamit ng stealth ang mga Knights of Pestilence, hindi pa sila nahuhuli ng 2 boss. Bilang ng tao sa loob ng dungeon, 41, hindi kasama si Nerg at Argenta. Noong unang pumasok ako, may 33 na tao. At pagkatapos ng 3 na pagpatay dapat ay 30 na lang, pero, sa 41 na tao, ibig sabihin ba'y may 11th pang iba na pumasok? Black Association? Hindi. Siguro si Warren mula sa Black Spy Guild. Di ba ang daloy ng sitwasyong ito ay talagang nakakatuwa? Kung bagong pasok ka lang, isang pagbati ay kailangan. Sa pasukan ng kuweba, ay nakarating na sila Warren sa bunganga ng kuweba, at hinahanda ni Warren ang kanyang mga party member. Ang katunayan na nasa loob sina Nerg at Argenta at hindi pa sila nakaramdam ay nagpapahiwatig na epektibo ang stealth skill. Hindi ko maisip na nawalan ako ng paningin sa isang bagay na napakadali sa loob ng matagal na panahon. At naramdaman nila ang pagyanig ng kuweba, at naisip ni Warren na sina Nerg at Argenta lamang ang dapat na kayang gumawa ng ganitong pagyanig. Sa kaso na iyon, baka may ilan sa kanila ang madamay din sa pangyayaring ito.
Lahat, huwag munang i-deactivate ang inyong stealth skill at mag-ingat-ingat sa pagkilos. At may 5 abiso ang lumabas, ikaw ay pumasok sa dungeon root of the. Ito ay isang espesyal na dungeon. Hindi mo matiyak kung ano ang mangyayari. Babala, ito ay isang espesyal na dungeon. Hindi mo matiyak kung ano ang mangyayari. Ang 2 banal na hayop ay hindi tatanggapin ang isang tagalabas. Mga tao sa loob ng dungeon, 41, Nerg at Argent hindi kasama sa bilang ng mga tao. Kung mayroong 41 katao, patay na ba ang 2 sa unang 32 na pumasok? At biglang may umatake sa kanila at 3 sa party member ni Warren ay natamaan. Ito ang lugar na naglalaman ng aming mga pagnanasa, hindi namin ipagkakatiwala ang kayamanan ng aming Panginoon sa katulad mo. Ikaw na may hindi pa nasusubukang kamatayan, makakakita ng wakas mo sa lugar na ito. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください